May mga tao sa buhay mo na kapag unang tingin mo sa kanila, wala kang masyadong masasabi. Hindi sila yung tipo na kapag pumasok sa isang kwarto, ay mapapalingon ka agad. Hindi sila yung may suot na bagay na alam mong mahal. Hindi rin sila yung laging may kwento tungkol sa bagong plano, bagong bili, o bagong achievement. Pero kapag tumagal ka sa paligid nila, mapapansin mo na parang may kakaibang bigat ang presensya nila, hindi yung bigat na nakakailang, kundi yung bigat na parang grounded. Parang alam nila kung nasaan sila sa buhay at hindi sila natitinag kahit walang pumapansin. Makikita mo ito sa paraan ng pananalita nila. Hindi sila nagmamadali magsalita tungkol sa pera. Hindi rin sila umiikot sa reklamo o yabang. Kapag napunta ang usapan sa gastusin, sa trabaho, o sa plano sa buhay, hindi sila nagiging defensive. Hindi rin sila nagiging tahimik dahil nahihiya. Parang normal lang. Parang alam nila na ang buhay ay hindi kailangang ipaliwanag sa lahat ng oras. Lumaki tayong mga Pilipino na ang success ay parang kailangang ipakita. Hindi sapat na alam mo sa sarili mo na okay ka. Kailangan alam din ng iba. Kailangan may ebidensya. Kailangan may kwento. Kaya sa pamilya pa lang, maaga na tayong tinuruan kung ano ang itsura ng umaasenso. Kapag may trabaho ka na, good. Kapag regular ka na, better. Kapag may kotse ka na, proud ang buong angkan. Kapag nakapag-abroad ka, parang nanalo ka na sa buhay. Hindi tinatanong kung masaya ka. Hindi tinatanong kung payapa ka. Ang tanong palagi, ano na ang narating mo? Dahil dito, maraming Pilipino ang natutong magdesisyon hindi base sa kung ano ang kaya nilang panindigan, kundi base sa kung ano ang magmumukhang tama sa mata ng iba. Bumibili ng sasakyan kahit alam nilang kalahati ng sweldo nila ay mapupunta sa hulog. Kumukuha ng bahay kahit alam nilang isang emergency lang ang pagitan bago sila malunod sa utang. Sumusunod sa lifestyle na hindi tugma sa kita dahil ayaw nilang mapag-iwanan. Sa umpisa, parang okay lang, masaya. Nakaka-boost ng ego, may sense ng achievement. Pero unti-unti, may kapalit. Yung kaba na nararamdaman mo tuwing papalapit ang due date. Yung takot na baka masira ang sasakyan dahil wala ka ng buffer. Yung pakiramdam na kahit may trabaho ka, parang wala kang pahinga dahil lagi kang humahabol. At dito pumapasok ang mga unang tahimik na realizations. Makikita mo yung kaibigan mong hindi sumabay bumili ng bagong phone kahit luma na yung kanya. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil alam niyang gumagana pa ito at mas may silbi ang pera niya sa ibang bagay. Makikita mo yung office mate mong hindi sumasabay sa lahat ng team lunch at out of town, hindi dahil KJ siya, kundi dahil may personal siyang priorities na hindi niya kailangang ipaliwanag. Makikita mo yung kamag-anak mong simple lang ang pamumuhay, hindi bongga ang handa tuwing Pasko. Pero kapag may nagkasakit sa pamilya, hindi sila nagpapanik. Parang may plano na agad, kahit hindi mo alam kung kailan pa nila iyon inisip. Unti-unti mong marirealize na may ibang uri ng status na hindi tinuturo sa atin noon. Isang status na hindi makikita sa litrato. Isang status na mararamdaman mo lang kapag dumating na ang tunay na pagsubok. Halimbawa, isipin mo ang isang tipikal na barkada senaryo. Biglang may nagyaya ng out of town. Walang mahabang plano, biglaan. Swipe ngayon, problema bukas. May ilan na agad game dahil ayaw nilang maiwan. Ayaw nilang mukhang wala silang pera. Ayaw nilang mapag-usapan. May ilan na pipilit kahit alam nilang next buwan ay survival mode na naman. Pero may isa o dalawa na tahimik lang natatanggi. Walang dahilan na dramatic. Walang kwento. Simpleng, pass muna ako. At sa loob-loob mo, mapapaisip ka kung bakit parang okay lang sa kanila na hindi sumabay. Hindi mo nakikita na ang desisyong iyon ay bahagi ng mas malaking sistema sa buhay nila. Hindi mo nakikita na may emergency fund silang pinoprotektahan. Hindi mo nakikita na may long-term goal silang inuuna. Hindi mo nakikita na mas mahalaga sa kanila ang katahimikan kaysa sa isang weekend na may litrato. O kaya, isipin mo ang isang mas mabigat na sitwasyon. May na-confine sa pamilya. Bigla ang gastos. Walang time mag-isip. Doon mo makikita kung sino ang mukhang mayaman at kung sino ang handa.
May mga taong mukhang angat sa buhay, pero unang reaksyon ay panic. Tawag dito, tawag doon. Utang dito, swipe doon. At may mga taong tahimik lang na kumikilos. Hindi dahil madali para sa kanila, kundi dahil may inihanda silang buffer para sa ganitong eksena. Hindi ito eksenang ipinagmamalaki. Hindi ito kinukwento sa social media. Madalas, hindi nga ito nalalaman ng iba. Pero sa pamilya, sa loob ng bahay, ramdam ang kaibahan. Habang tumatagal ka sa ganitong uri ng pamumuhay, mapapansin mo rin ang pagbabago sa sarili mo. Hindi ka na ganun ka-reactive. Hindi ka na basta-basta naiinggit kapag may nakita kang bagong bili o bagong achievement online. Hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil mas malinaw na sa'yo na ang nakikita mo ay highlight lang, hindi buong kwento. Mas nagiging maingat ka sa kung ano ang pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi lang sa pera, kundi sa stress, sa expectations, sa comparison. May mga gabi na mapapansin mong mas mahimbing ang tulog mo. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil alam mong kaya mong harapin ang problema kapag dumating. May mga umaga na gigising ka na hindi ka agad kinakabahan tungkol sa pera. Hindi dahil marami ka, kundi dahil alam mo kung nasaan ito at kung para saan ito. Ito ang klase ng security na hindi tinuturo sa atin noong bata pa tayo. Ito yung security na dumarating kapag natutunan mong hindi lahat ng desisyon ay kailangang ipakita, hindi lahat ng progreso ay kailangang i-post, at hindi lahat ng validation ay kailangang habulin. Habang mas tumatagal ka sa ganitong uri ng buhay, mas nagiging malinaw kung gaano kalaki ang kaibahan ng mukhang umaangat at talagang matatag. Mapapansin mo ito lalo na sa mga simpleng usapan na parang wala lang, yung tipong may nagbanggit ng presyo ng bilihin, o may nagreklamo tungkol sa kuryente, or may nagkwento na may sira ang sasakyan. Yung iba, biglang nagiging tahimik, nagbibiro para itago ang kaba, o nagbabago ng topic. Yung iba, kalmado lang. Hindi dahil maliit na bagay ang problema, kundi dahil alam nila na hindi ito sisira sa buong sistema ng buhay nila. Makikita mo rin ito sa trabaho. May mga empleyado na mukhang ganado, laging present, laging sumasabay sa office culture, pero isang memo lang tungkol sa restructuring o cost-cutting, ramdam mo agad ang panic. Biglang usap-usapan ang retrenchment, biglang nag-a-apply kahit saan, biglang takot na takot. At may mga empleyado rin na tahimik lang, ginagawa ang trabaho nila, hindi maingay sa promotion, hindi rin pala post ng achievement sa LinkedIn. Pero kapag may balitang ganito, hindi sila nagmamadali. Nag-u-update sila ng resume nang hindi nagpapanik. Nag-iisip sila ng options. Hindi dahil sigurado sila na hindi sila matatamaan, kundi dahil alam nila na kahit anong mangyari, hindi sila magsisimula sa zero. Sa Pilipinas, ramdam na ramdam ito dahil karamihan sa atin walang safety net. Walang malakas na social security. Walang assurance na may sasalo kapag nagkamali ka. Kaya yung mga taong nakabuo ng sarili nilang safety net, kahit maliit, kahit hindi perfect, ibang klase ang posture nila sa buhay. Hindi sila bastos, hindi sila mayabang, pero may steady confidence na hindi galing sa yabang, kundi sa paghahanda. Makikita mo rin ito sa dynamics ng pamilya. May mga pamilyang sanay sa biglaang tulong. Yung tipong kapag may problema, sabay-sabay tatawag, magpapasa ng responsibilidad, maghahanap kung sino ang may kaya. At kadalasan, yung akala mong pinaka-okay sa buhay, ang unang napipisil. Pero minsan, may isang tao sa pamilya na hindi masyadong napapansin, hindi masyadong hinihingan, hindi masyadong inaasahan, at yun pala ang pinaka-stable. Hindi siya nag-a-announce na may ipon siya, hindi siya nagyayabang na may insurance siya, pero kapag may kailangang asikasuhin, hindi siya nawawala. Hindi ito dahil gusto niyang maging hero, kadalasan nga ayaw pa niya ng ganong role. Pero dahil alam niya na ganito ang realidad ng buhay sa Pilipinas. Walang ibang sasalo kundi tayo-tayo rin. Kaya ang security na binubuo niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong alam niyang aasa rin sa kanya balang araw, kahit hindi ito sabihin ng direkta.
Habang tumatagal ka sa ganitong obserbasyon, unti-unti mong marirealize na maraming Pilipino ang pagod na sa performance ng pagiging okay. Pagod na magpanggap na kaya lahat. Pagod na magpakitang angat kahit kapos. At dito pumapasok ang bagong uri ng respeto. Hindi na para sa pinakamaingay, kundi para sa pinaka-consistent. Hindi na para sa pinakabongga, kundi para sa pinakahandang tumagal. May mga pagkakataon din na ikaw mismo ang magiging halimbawa nito kahit hindi mo sinasadya. May magtatanong sa'yo kung bakit hindi ka bumibili ng ganito o bakit hindi ka sumasabay sa ganitong plano. Dati, mahaba ang paliwanag mo. Ngayon, maiksi na lang. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil malinaw na sa'yo na hindi lahat ng desisyon ay kailangang ipagtanggol. Hindi lahat ng hindi mo ginagawa ay kakulangan. Minsan, ito ay pagpili. May mga gabi na mapapaisip ka kung boring na ba ang buhay mo. Wala kang bagong kwento. Wala kang bagong post. Wala kang bagong milestone na pang-celebrate. Pero kapag sinuri mo ang loob mo, may katahimikan na hindi mo naramdaman noon. Yung katahimikan na hindi galing sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin ang problema kapag dumating. Ito yung punto na hindi mo na masyadong iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi ka na masyadong natitinag ng comparison. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil mas malinaw na sa'yo kung anong laro ang nilalaro mo. At hindi ito sprint, hindi ito paunahan, ito ay endurance. Sa Pilipinas, kung saan madalas ay short-term survival ang iniisip, ang long-term security ay parang counterculture. Hindi ito uso, hindi ito viral, hindi ito exciting, pero ito ang dahilan kung bakit may mga taong kahit hindi yumaman ng todo, hindi rin nasira ang buhay. Minsan, iyon na mismo ang panalo. Kung babalikan mo ang mga taon na lumipas, mapapansin mo na yung mga pinakamaingay noon ay hindi na ganun kaingay ngayon. Yung mga laging may plano ay hindi na masyadong nagkukwento. Yung mga laging may bago ay minsan napagod na rin. At may mga taong tahimik lang mula umpisa hanggang ngayon, pero buo pa rin. Hindi ito dahil mas matalino sila, hindi rin dahil mas swerte sila. Kadalasan, mas maaga lang silang natuto na ang tunay na kalaban ay hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng margin. Kapag wala kang margin, bawat problema ay krisis. Kapag may margin ka, kahit konti, ang problema ay nagiging sitwasyon lang na kailangang solusyonan. At dito mo tuluyang maiintindihan kung bakit ang bagong status symbol ng Pinoy ay hindi na yung mukhang may narating, kundi yung may kakayahang huminga ng malalim at mag-isip ng malinaw kapag lahat ay nagpapanik. Ito yung status na hindi mo makikita sa litrato pero mararamdaman mo. Sa bawat desisyon, sa bawat pagtanggi, sa bawat tahimik na araw na parang walang nangyayari. Pero may nabubuong mahalaga. Ito ang bagong uri ng tagumpay na hindi kayang gayahin ng simpleng paggastos. Ito ang uri ng yaman na hindi nawawala kapag nawala ang kita. Ito ang uri ng security na hindi mo kailangang ipaliwanag dahil ramdam mo ito sa araw-araw. Hindi obvious, pero secure. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.